Sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng AFP noong December 21, 2023, inihayag ng Philippine Army ang isang tunay na halimaw sa mga gulong, ang ASCOD-2 Command Infantry Fighting Vehicle. Ito ay isang lakas na dapat katakutin, armado ng pinakabagong teknolohiya na magpapabuko ng inyong mga bibig. Teka lang, mga bro, ang ASCOD-2 ay may dalang sito at mga sistema ng komunikasyon mula sa Elbit Systems. Ang mga sistemang komunikasyong ito sa tuktok ng line ay tiyak na magpapakonektado, magpapakoordinada, at handang harapin ang anumang misyon na kanilang haharapin. Pero hindi lang yan. Ang matapang na sasakyan na ito ay armado ng UT-25 unarmed turret mula sa Elbit na may kasamang 25mm autocannon. Ang lakas ng putok, mga bro. At heto pa, ang UT-25 turret sa ASCOD-2 ay tila isang bagong bersyon, maaaring MK-2 o ang katumbas nito, na may mas maliit na sukat kumpara sa mga nasa arsenal ng M113A2S sa Philippine Army. Pero teka, meron pang iba. Nakakuha tayo ng impormasyon mula sa Elbit Systems. Kinumpirma nila na ang UT-25 turret ay maaaring i-upgrade upang magkasya ng 30mm autocannon kung sakaling magdesisyon ang Philippine Army na dagdagan pa ang lakas ng putok. Astig diba? Ang UT-25 turret ay praktikal na pareho sa UT-30, ang tanging pagkakaiba lang ay ang laki ng baril na kanilang dala. Kaya kung gusto ng Army na palakasin pa ang lakas ng putok, may opsyon sila. Yan ang tinatawag kong pagiging versatile. Ang Philippine Army ay nagpapakatatag sa kanilang laro, mga pare. Sa pamumuno ng ASCOD-2, ang ating mga tropa ay may lamang sa labanan. Ang teknolohiyang dekuryente at lakas ng putok na ito ay patunay ng ating pagsisikap sa pambansang seguridad. Manatili kayo, mga bro, dahil ang kinabukasan ay tila matindi at hindi mapipigilan. Siguraduhin pindutin ang like button, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kasamang military enthusiasts.